doon. Eh talagang punot dulo ang Pangulo. Sa kanya yung budget na yan, tao niya si Saldico, sila yung gumawa ng budget, yung insertion, at saka yung program, bago lumabas yung pipirma ng presidente yun eh. Correct. Tama din po naman si Atty. Roy, no? Ang ombudsman, ay gagampanan ang kanyang tungkulin. Na dapat nga dito, wala pong sisinuhin sa investigasyon. Tama naman si attorney na ang ombudsman kahit na anonymous letter, na wala pong hindi sworn statement ay iniimbestigahan kasama sa kanilang mandato. Tama naman yun eh. Nako, ang lulupit ho ng mga obserbasyon itong si Manong Ted Filon dito sa video na to. Pero bago ho yan, kung bago lang ho kayo sa PH Updates, ang like at ang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa at community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Dito rin ho pala sa video na to, yung hindi ho natin napasadahan na interview nitong si DILG Secretary John Vic Remulla ngayong umaga. Diyan siya ginaganap na malaki ang rally ng ating mga kababayang membro ng INC. At dito rin ho, ipapasadahan na ho natin itong interview ng ating idolong si Sir Marlon dyan sa third floor studio. Dito kay dating Congressman Mike Defensor. Unahin na ho muna natin ang ating talakayan dito sa nangyaring komusyon dyan sa venue ng ginaganap na rally ng ating mga kababayan member ng INC. Panoorin natin mga kababayan, ibang klase talaga itong mga aliporos na to ni John Vic Remulla. No, talagang hindi naman ho sila imbitado, ba't nagpupunta sila? Dapat kung hindi kayo imbitado, doon na lang kayo sa malayo, patingin-tingin na lang kayo. Pero para lapitan pa yung ating mga kababayang rallyista, ibang usapan na ho yan. Panoorin natin to. Ibang klase ho. Pinaalis na sila eh. Yung mga baril to eh. Di ba hindi nyo ba narinig yung panawagan? Hindi kayo makakakana dyan mga brad. At may dala-dala kayong armas. Ano yan? Zero tolerance? Hindi makakakana Pero dyan. mo, tinayo pa kayo dito. Tinayo pala sila, hindi sila taga rito. May mga baril eh. Oh, kitang-kita naman ng mga kababayan. Ngayon, pakinggan natin ang explanation ni John Vic Remulla kaugnay dyan sa issue na yan. Ako, John Vic kitang-kita ko yung yung pagmumukha mo yung pagiging balisa. Yung takot sa mga nangyayari ngayong mga panahon na to. Panoorin natin mga kababayan. Game. Sa People Power Monument, ilan doon sa mga nagsalita sa stage, hindi lang nanawagan ng Marcos Rizal, nanawagan din for the AFP to kumalas. That's close to inciting suspicion, so investigate namin sila. Imbestigahan nyo, ipakulong nyo yung mga nagrarally. Nananawagan na mag-resign na tong si Bangag. At nga sinusubukan nilang buksan. Mahirap talagang buksan ang mata ng mga opisyal dyan sa AFP. Mga sarado yan ng pera. Baka yung mga diniliver na pera nitong si Jaldico yung iba sa kanila napunta. Baka di ko sinasabi kasi yung mga yung mga mababang rango, kung pwede lang silang sumama, sasama yung mga yan. Hindi na ho natin sila kailangan sabihan na kumalas kayo, gawin nyo to. Ramdam ho nila yan na mayroong problema ang administrasyon na to. Yung mga galing klaseng salita has no place in a civil society. Yan ang mga ganyang klaseng gawain ng iyong amo, yan ang mga walang puhang sa sibilisadong society. Yung mga anak ng toka, 100 bilyon ipapa-insert mo, anak ng Petrang Garapata. Yan ang mga walang puwang. Anak ng toka, pagka pala nanawagan ka sa kabalbalan ng administrasyon, wala raw puwang yan. Sinasabihan mo lang naman ng AFP buksan nyo ang kaisipan nyo. AFP kayo, nandiyan kayo para protektahan nyo ang sambayan ng Pilipino. Nagkakaroon na ho ng galaw ngayong mga panahon na to. Pati itong mama na to, ang kinatatakutan ho nito, pagka ang AFP, PNP gumalaw na, hindi na kontrolado nitong si John Vic Remulla, yari. Maghahalong balat sa tinalupan. Hindi tayo nagkikait ng kung ano pa man dito. Yun lang yung mga senaryo na sinusubukan pigilan itong si Boy Uban. For truth, accountability and justice, and go through the due process kung sino man kailangan mahatulan dito. Paano kung kailangan mahatulan yun talaga sa'yo? Yun ang problema dito. Hindi natin pinag-uusapan dito yung kung sino-sino pa mang politiko. Ang pinakamataas na opisyal sa ating bansa, ang na nakakaladkad dito sa napakatinding skandalo na to, John Vic Remulla. Huwag mo kaming paandaran ng ganyan, brad, By the fact na pinag-probe sila that would be pertaining to freedom of expression. There is with the freedom of expression comes a sense of responsibility. So calling an act of sedition is not. Hindi calling an act of hindi sedition yun. Sinabihan mo lang naman yung mga uniform personnel. Buksan nyo ang mata nyo. Gusto nyo pa ba ang nangyayari na to? Panghihikayat ho ba yun? Tinatanong lang naman natin sila Hindi naman pala tayo. Tinutukoy pala yung mga nagsasalita sa Intablog. Kahit tayo naman ho dito mga kababayan. Kahit na hindi ka AFP, kahit hindi ka PNP, ordinaryong Pilipino, buksan nyo ho ang mga mata nyo. Gusto nyo pa ho ba ang nangyayaring ito? Yun lang ang tanong dyan It's dangerous to the state. Diba? So yung mga ganyan. Sino ba pinoprotektahan nyo? Ay sa bagay yung nga palang inaakusahang magnanakaw. Ay hindi inaakusahan. Pamilyang yan. Talaga magnanakaw yan. Every citizen is accorded the right to free speech, but they must have the corresponding responsibility to behave in all civility. Nangingi ng permit, hindi nang gugulo. Nasa venue lang sila. Ano pa bang pagkasibilisado ang kailangan mo makita dyan, Vic? Brad, ang problema dito, yung pinoprotektahan nyo at sinasabi nyo silang sibilisado, behind the scene pinagnanangawan ng sambayan ng Pilipino. Diba, mga sibilisado, mga politiko. Sila lang ang merong puwang sa sibilisadong society. Anak ng toka, behind the scene. Yung society pinagnanakawan nila. Yun ang tinatawag nila mga sibilisado. Anak ng Petrang Garapata. Ayawan na kung ganun pala. Bira ka talaga dyan, Vic. Rekta ho tayo ngayon dito sa ating iniidolo. Kumusta na ba itong si Sir Marlon? Sir Marlon, kumusta na? Palakpakan muna natin. Idolo, siyempre, no? Pagdating sa pagbibigay ng komentaryo at mga punto de vista, isa yan sa mga sinusubaybayan talaga natin. Suportahan nyo ho. Ano nga kasi yung channel nitong si Sir Marlon? Alam ko to nakasubscribe ako dun Teka lang mga kababayan, i-promote ko lang yung channel nitong si Sir Marlon. Idol to idol. Ayun, yung T-Op ni Puri. T-Op ni Puri. Ang hirap naman ng channel name mo, sir. T-Op ni Puri. Teka nga, ipakita ko na ho yung, yung
channel dito ni Sir Marlon para naman makarinig ko kayo ng ikangap pang malupitang pag-aanalisa. Ito, idol ho natin to eh. Itong umpisa na natin habang nilalagay ho natin. Ito si dating Congressman Mike Defensor. Game! Ayaw Ayaw talaga. Kami, masaya ang atmosphere dito, no? Kanina kasi kung galing kami kanina ng lumen. Payapa, ramdam mo yung pagkakaisa eh. Yung mga kasama natin sa Iglesia ni Cristo. Nung nandun naman kami sa Liwasang Bonifacio, grabe, ang tatapang mga kamay ko. Parang sinisigaw itong Marcos Rizal. Pero dito yung atmosphere, may pagka-festive and may mga kantahan. At pero ipaliwanag sa mga dito nananawagan na rin yung mga tao ng Marcos resign. Kasi nga kung mapapansin mo, talagang siguro yung Ayan mga kababayan ang channel nitong si Sir Marlon itong T-Op ni Puri. Mag-subscribe ho kayo diyan. Yan talagang malupit. Kung hindi niyo siya mahanap ang dahilan ho nun, sobrang hirap po ng channel name. Minsan kasi kahit i-search mo pangalan di makikita talaga. T-Op ni Puri. Mahirap po talaga pero subscribe po kayo dyan. Idol yan. Malupit si Malansan yan. sunod na labas si Saldico. Ibig sabihin na hindi na yung dati korupsyon, tingnan natin. Pero nung magsalita si Saldico, ako, particular, yung personal na participation ko nung lumabas si Sergeant Gutesa, tapos nagulat na lang ako, akala ko nung una, kay Speaker Martin lang. Yun naman yung paniwalag ni Sergeant Gutesa na deliver kay Speaker Martin. Ngayon sinasabi niya, hindi, kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ako, ang aking panawagan dito, yung managot ang presidente. Noon pa sinasabi, kasama siya sa GAA. Etong kasama na nila sa sindikato nagsasalita 3 taon nilang chairman ng Committee on Appropriations. Kasama nila ni Martin Romualdez. Katunayan, tanongin mo mga departamento, mas takot sila sa appropriation kay Saldico, kay Speaker Martin, kaysa kay Presidente. Kaya pwedeng i-zero budget sila ngayon, sinasabi, etong pera, diniliver kay Pangulo. Napakasama ng revelasyon na to. At ako naniniwala, hindi dahil kay Saldico, dahil kay Gutesa. Kung bilang dating mambabatas, gaano kabigat yung mga expose at yung mga sunod-sunod na video at pahayag ni dating Congressman Saldico? Kasi yung kay Saldico, kung babantayan mo o susuriin mo yung nangyari, pinaalis nila Diba? Pinaalis nila, tapos nagkataon itong si Gutesa na hindi naman nakinabang, na konsensya, sabi niya ito yung nangyari. Ngayon, lahat ng kaso lalabas kay Saldico. Nakakagulat ngayon papauwiin daw nila, kukunin nila. Grabe itong nangyari nito. Ano kabigat? Ako naniniwala totoo. Ako naniniwala dahil magmula kay Gutesa hanggang doon sa mga kung ano pa mga lumabas na investigasyon, ito lang punot dulo ang Pangulo. Sa kanya yung budget na yan, tao niya si Saldico, sila yung gumawa ng budget, yung insertion, at saka yung program, bago lumabas yung pipirma ng presidente yun Kaya lahat ng flood control na to, at itong mga deliver ng pera, talagang tungkol sa kanya. Naniniwala ka kung merong pinaka-credible na testigo ngayon, ay walang iba kundi ang isang Saldico? Ako, pagpaumanin, ang paniwala ko, si Gutesa ang pinaka-credible. Dahil sa paniwala ko, hindi siya kontraktor, hindi siya kongresista, politiko, hindi sa DPWH. So yung sinabi niya totoo. Ang maganda kay Saldico, kumbaga sa sindikato, nandun siya sa loob, nandun siya sa taas. Kaya pinatunayan niya, lahat ng sinasabi ni Gutesa, at lalo pa niyang pinalawak, lalo niyang binigyan ng detalye. Diba? Itong 100 million, saan napunta? Kung papasin mo yung sinabi ni Saldico, safe pang abogado. Wala akong nakuha pera dyan, diniliver ko yung pera. Pero kung titignan mo yung kabuuan, talagang pinakita niya yung schema kung paano yung delivery. Yung litrato ng attache case, talagang pinagandaan niya yun Siguro, para sa dami ng perang pinanghawakan, may ledger, may picture, para naka-record lahat. Yung sabi ni Gutesa na, inaakyat muna sa kanya lahat, pagkatapos ibababa, hindi ko maintindihan Ngayon naintindihan ko na, para may record sila ng lahat ng delivery ng pera. Kung pinanggit mo yung ledger, Kumbaga talaga ho yun, kay Saldico pa lang talagang recorded na kung magkano pumapasok, lumalabas, na iaabot, di ba? Hindi ni-deliver. Dito kay Martin Romualdez at kay Marcos Jr. Naniniwala ka na merong hawak ang isang dating Congressman Saldico na ledger at posibleng ipalabas ito sa mga susunod niyang video? Alam ko meron dahil may nakapagsabi na sa akin na talaga may ledger sila dahil sa dami ng una daw si Saldico kasi ganoon talaga ma-ledger daw talaga lalo pa dito ang daming delivery pera pumapasok at Marlon hindi lang to DPWH iba-ibang departamento to pati si Gutesa nagsalita nung may DOH pa diba? So lahat ito malawakang sindikato ng gobyerno dati akala ko si Saldico ang ang kanilang pinapagalaw pagkatapos si Speaker Romualdez ang nagre-report ngayon naniniwala na ako na ang Pangulo mismo ang hepe ng sindikato. So posible ano na ho yan Noon pa lang binira nila itong si VP Sara. Lahat ng kabalbalan na mangyayari mula doon sa araw na yon, sigurado ho, sangkot yung presidente na yan. Yun yung ating higa nga nanonostre. Si VP matino yan higa nga, di ba? Duterte, hindi magnanakaw. Di ba? Hindi gumagawa ng kabalbalan yung mga yan, hindi kagaya nitong administrasyon na to. Tapos tinanggal nila. Anong gusto nilang mangyari? Meron silang tinatago. Dahil pag nagkataon, higa nga nagtatawanan sila tapos maraming nawawalang pera. Nandun si VP Sara. Malalaman lahat yan itong si VP, di ba? Kaya tinanggal siya. Saka hindi naman, dapat kasi pagkakagayan niya si Vince, di ba? Ngayon pasinghot-singhot na din siya. Pag ganun na rin siya, yung hindi na niya malaman kung mahahawakan niya sa mukha niya, yung nakukonsyo siya, may pulbo ba, may Johnson & Johnson ba sa ilong niya, hindi niya malaman Tingnan yung hearing dyan sa Senado, yung budget deliberation. Ngayon, ang problema ko dito,
pagka ikaw kasama ka sa kanila, dapat ata ngayon ay requirements na magpulburon ka. Si VP Sara galit siya sa nagpupulburon. Kaya ang ginawa ho nila, binuwisit nila, sinibak nila, tinanggal nila sa pwesto, ay nag-resign pala si VP. Nag-resign to si VP kasi pinakitaan ho nila na ano kay others kay. You're not belonging nga. Si VP at saka kaliwat kanan ng pagbiro sa kanya sa House of Representatives. Anong nangyari? Doon na ho naghalong balat sa tinalukan. Yung naunang sinabi ni Vice President Sara Duterte na sa DepEd, walang ibang nagpapagalaw patungkol sa budget kundi ang tambalang Martin Romualdez at Saldico ay posibleng mapatunayan din ito ni Saldico sa nasusunod na video. Naniniwala ako kasi nga naman ang budget nagsisimula sa kanila eh. At saka talagang di ba naalala mo nung una pa lang yan 2022, 23. Sinabi ko na sa kanila sa mga kaibigan ko. Lalo naman di naman ako oposisyon kay presidente. Sabi ko grabe hingin sa Kongreso. 20% sa lahat. Binabanggit ko na yun eh. And nabanggit ko ito pakisabi naman kay presidente dahil kung ganito yung mangyayari, grabe ang malawakang korupsyon, walang mangyayari sa bayan. Pangalawa, kumakalat yun eh. Bakit kumakalat? Yung congressman, alam niya. Pagdating sa ilalim yung contractor, sasabihin niya sa bangko pautang, ganito kasi hiningi. Alam ng mga bangko. Pagdating sa mayor, sa barangay, sabi lang, malaki hingi ito eh. Pwede ba? Kumalat naman ko, alam na lahat kung ano yung mga modus operandi kaya. Yung sinasabi ni Sara na sa DepEd, maaaring totoo. Hindi ko alam ang detalye, pero sigurado ako na alam ni Saldico yan. Dahil, yung nga, yung aking nabanggit, dahil maski si Gutesa, may nabanggit ko sa Department of Health. Kung ang infrastructure, kung ang Department of Health, yung gamot, kung ano man yun, hindi ko alam na eksakto, kaya yung lokohin, napakahalang na kaluluwa ninyo dahil para sa tao na yun eh. Kung Matindi ho yan mga kababayan ha. Ano ho yan? Kumbaga, ano yung mga detalye na hindi lumabas diyan sa tawag dito, sworn affidavit na pinonotaryo nitong si Master Sergeant Orly Gutesa na ika nga yun naman ang tinira-tira nitong si Ping Lacson. Hindi ko nila anticipated tong si Saldico. Si Ping Lacson ngayong oras na to, baka ngayon ano lang, ganito lang magsaltaan. Wala nang boses. Kayo ba naman magkakaboses? Walang humpay yung pagpapakaasa nyo. Ganito lang pala mangyayari sa lahat ng paghihirap nyo. Kasi mga kababayan, ang hindi maintindihan itong si Ping Lacson si Soto, yung dalawang unggoy na to, kahit anong gawin nyo, ha? Nasa ano kayo, nasa maling naratibo kayo. Ika kayo na, kumbaga sa nasa kadiliman kayo. Galit na ang tao, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa tingin mo, anong move ang pinakamagandang gawin ng isang Bongbong Marcos para mapahinuwa ang galit ng sambayan ng Pilipino? nung araw, di ba sabi ko, dapat si Martin eh. Di ba? Makakulong eh. Ako talaga kailangan mag-resign siya. Mag-resign siya. At panagutin. At ako naman, hindi ako maasa sa kanya. Dahil mula ngayon, hindi rin ako hihinto na manawagan na malis siya sa pwesto at makulong siya. Dahil ngayon ko lang nakita ang ganitong klaseng sindikato ng gobyerno. Sa buong kasaysayan, ngayon lang nangyari na ang mismong sindikato nangunguna ang presidente para ang pondo ng bayan. Maniwala at naitindi. Yung makikita nyo sa darating na panahon. Kasi meron akong informasyon na ako sa ilalabas ni Saldico kahit papano. Grabe, hindi bilyon, daang-daang bilyon ang nakawan nangyari. Grabe, nakakatakot ho yan ha. Meron hong hawak. Meron nung nakapagsabi na yung mga susunod na ilalabas ni Saldico, yun na ho ika nga yung huling pako na ilalagay sa mga kahon nito mga walang yung magnanakaw na sa pamahalaan. Just to Ba't nandito to? Kaya ba dito to? Hindi baka magalit. Ano yan? Pambansang dalaga. just to close the issue, no? Isa Wala ka eh. po ba kayong destabilizer? Alam nyo, matagal na kayo may programa. Kailan lang Nakakapote. Ba't nakakapote ka? Init. ako nagsalita? Ang tahimik ko nga eh. Di ba? Nagsimula lang ako kay Gutesa. At ngayon ako nagsasabi lang ganito, nagsasalita lang ito. Bago pa ito nangyari kay Gutesa at kay Saldico, ang panawagan ko, pabayaan niyang imbestigahan si Martin Uy, bari mo kapote mo. Nakakapote mo. Romualdez. Ngayon hindi na ako naniniwala doon. Naniniwala na ako na si Pangulong Marcos kasama at hepe ng sindikato. Kumbaga sa mafia, siya yung kapo ng kabuuan, Dituti. At Naku, matindi ho yan. Pero alam mo, Congressman Mike, na nag-i-interview sa iyo na yan, hindi ko malaman masyadong advance. Ba't nakakapote yan? Subscribe ko kayo ha. Ano na to? Great Conversation. Subscribe ko kayo. Hindi ko na ipa-plug dyan. Tagal ko na na-plug yung Great Conversation eh. Alam mo, makaramihan yung mga kasama natin dito, alam yung channel. Kasi hindi nag-upload yan eh. Siguro marami nagkakabalan sa buhay. Nagkakabalan yung kapote. itong si Godfather siya. At itong si Martin Romualdez at si Saldico, mga bata lang niya. Kasama, kumita, pero siya ang talagang hepe ng sindikato. Kayo po ba ay nabunutan ng tinik ngayong lumabas si Saldico dahil sa propagandang nilalabas na pakawalan niyo si Gutesa or talagang una pa lang matibay na Idol ko tong si Sir yung nasa likod. Nakatambay siya niyan, hindi nyo lang ho nakikita. yung naniwala na nagsasabi ni Gutesa si Gutesa? Iba yung sikat, iba yung third floor studio, talagang idolo. Kung hindi ako na-plektuhan ko sa mga kanilang reaksyon nila, Sabay silip ni Kuya. kasi nga, itong si Gutesa, nung lumapit sa akin, binanggit ko ito kay Ma'am Winnie Monsot, sabi ko, Ma'am, lumapit. Ang daming komento. Sabi ko, sa konsensya ko, pag ako hindi ko naman hiniharap to, parang hindi naman maganda at para bang nagwalang yatin ako sa bayan. Sabi ni Ma'am Winnie, tama Mike. So, pinakilala ko kay Senator Marcoleta. At yun nga, inilabas na niya yung issue at kung ano pa. Lahat ng propaganda, hindi ko pinapakinggan dahil malinis ang konsensya ko. Ngayon na lumabas si Saldi at nakita na natin yung kabuuan, nakakagulat at nakakagalit. Ba't linalaro nyo yung ISO, ha? Iwanagan nyo yan! Nagiginood na lang, demanding pa, no? Idol natin yung mga yan, idol. Sobrang nakakagalit. Palagay ko yun ang nararamdaman na lahat. Yung nakita ko yung maleta, hindi ako mapaniwala na magagawa ng isang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang ganitong klaseng pagnanakaw. Kung hindi ka ba natatakot sa isa ka sa pinangalanan na destabilizer ng gobyerno? Liwanagin nyo yan. Gusto ko makita expression ng nakakapote sa gilid.
Alam mo, destabilizer ako ng gobyerno, pero stabilizer ako sa kinabukasan ng sambayan ng Pilipino. Ayun ang At dahil dyan, palakpakan nun natin ito si former Congressman Meg Villar. napaka-perfecto. Maraming salamat po. O, lipat na ho tayo ulit dito kay John Vic Remulla. Baka biglang umulan dyan. Dito na ho tayo kay Manong Ted ho tayo habang nakangiti siya dito kay ano. Nako, mga Remulla. Sinasabi ko. Yan ano ho yan, ika nga, sumobra ho sa nalasing sa kapangyarihan. Kaya ngayon, sinisingil na ho sila ng tadhana. Alam nyo, ano ito karma ho nila ito. Doon sa ginawa nila kay dating Pangulo Rodrigo Duterte, kay Pastor Kibuloy. Karma ho nila yan. Sa lahat ng inapiho nila, bawat isang Pilipino na nawalan ng mahal sa buhay dahil sa baha, nasiraan ng mga kagamitan, karma na ho nila to. At itong mga to, lahat ng nakalapit kay Marcos Jr., lahat yan babagsak. Lahat ng nakadikit sa kanya, mapakumita o hindi kumita sa kanya, pero malabong isipin ho na hindi kumita. Mantakin nyo, pati yung mga vlogger, pati yung mga nagko-comment. Meron ho silang mga troll farms para pagtanggol sila. Lahat ho ng nakadikit kay Marcos Jr., kumita at lahat sila ay babagsak. At pag bumagsak yung mga yan, anak ng toka, kahit tapos na itong issue na ito, babalik-balikan ko yung mga larawan nyo para pamukha sa inyo na napakawawalang hiyanin nyo. Yun na lang hiyan nyo sa bayan ng Pilipino. Dito tayo kay Manong Ted. Ano masasabi mo? Actually, naano na natin ito yung talakayan nila, yung interview nila dito kay Atty. Rondain. Kumbaga meron hong mga observation dito, itong si Manong Ted Filon, na kung saan mapapaganito ka na lang, oo nga no, bakit parang mayroong problema talaga dito sa bangag na to? Parang ganun. Attorney James Banaa, good morning. Salamat na marami, ha? Magandang. Pasalamat din tayo kay Attorney Roy Rondain for saying yes dun po sa naunang panayam natin kanina. Oo, maraming salamat po sa pagpayag. Ang daming comments ang ating mga Si kapatid. Nanay Iba-iba Christy yan. talaga naman, si Nanay Christy, ha? Morning, Nay Christy. Ano sabi ni Nanay? Ay, ang Nay, dami, ang ano dami. Nay? Okay. Nanay. Ah. Sabi ng mga kapatid natin sa comment section, kung ayaw daw ba magpatawag na bagman, luggage man na lang daw. Kayo Luggage talaga. man, yun luggage man dapat. O, dumaan lang daw yung pera, napag-utusan lang daw. Ang mga tauhan ni dating Congressman Zaldico na ihatid nga po itong mga sinasabing kickback daw na di umano'y para sa Pangulong Marcos Jr. at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi siya bagman, ha? Hindi siya bagman, luggage man daw. Pwede daw ba yun, Your Honor? Kasi daming luggage daw na nakita Kayo talaga. Sakit ng tiyan ko sa mga comment nila. Kayo talaga. Sabi ni Marites Ignacio, baka bigyan pa ng heroes welcome yan pag umuwi. Pero ang ganda ng sinabi Nino? ni Attorney Roy, ang sabi niya, kung papayag ang ating gobyerno na may bail yung mga kaso ni Zaldi, pauwi niya daw agad. Tsaka ang dali daw naman kasi magsalita na walang mangyayari, sagot ka namin. But those are all words, ang sabi ni Attorney Roy. Sa totoo lang din, girl, no? Yes, boy. Ang laki ng problema ng DOJ at ng Ombudsman and the state, no? The present dispensation dito ho sa mga kasong ito Kasi nga, nandito na si Zaldico at iba na ang sinasabi, di ba? Ang itinuturo na po si Pangulong Marcos mismo at si dating speaker. Mga ka-close niya. Hindi ba? So lalong di ba, ang gulo. Gumulo Kaya lalo. the more tayo na nakikinig po nanonood, maging mapanuri sa mga balita na Dahil yung iba dyan, hindi ho nila pakay na maghatid ng mga latest na impormasyon, balita ngayong mga panahon na to. Ang pakay ho ng iba dyan, guluhin itong usapan na to. Lalo na yung mga Talyanista Tensei Mada Vlogger, wala hong ibang matino, magaling, kung di yung nagbibigay ng pera sa kanila. Diba? Ganun ho yun atin napapakinggan. Okay? Dahil po sa ngayon, definitely po, magkakanya-kanya na rin po ito ng kanila pong narrative, ika nga. So, anong importante? Tama din po naman si Atty. Roy, no? Ang ombudsman, ay gagampanan ang kanyang tungkulin. Na dapat nga dito, wala pong sisinuhin sa investigasyon. Tama naman si attorney na ang ombudsman kahit na anonymous letter, na wala pong hindi sworn statement ay iniimbestigahan kasama sa kanilang mandato. Tama naman yun Sumunod ka sa kanila, nakatanggap po ng Yun ang ika nga kasi alam nila ang iniimbestigahan ng ombudsman ano ho yan, kaya siguro isinama yun doon sa polisiya ng ombudsman. Ang iniimbestigahan yan mga matataas na opisyal sa pamahalaan. No, mga matataas na opisyal, kaya kung ikaw merong complaint, kaya kailangan kadalasan siguro mga anonymous, mga ano yan, ika nga, mga pasikreto mo lang iaabot yung impormasyon. Yun siguro dahilan kasi mabibigat na tao mga inaakusahan diyan. Ito kay Zaldico, iba ho ito, video na, may ebidensya pa, meron pang mga larawan at kung ano-ano pa. Sa mga susunod na araw ho mga kababayan, balita ho natin, marami pang maglalabasan. Abangan lang ho natin kung ano pa yung mga ika nga ilalatag sa atin na yan itong si Zaldico. ng sulat, iimbestigahan yun. Pero kapag na po nagsampahan na ng kaso, talagang kinakailangan sumpaan mo yung salaysay na iahayag nung titestigo sa kaso. It's a different story. Pero sinasabi nila na imbestigahan mo ito, sa paunang kwento pa lang, pwede po naman pong gawin yon ng ombudsman with all due respect to everyone Factual po lamang yan na usapin. Yeah. Okay? Pero ito po, tama din po ito ng ating pong ngayon, ang mga nasa luneta, ang grupo po ng INC na nanawagan po ng transparency, no? Dito po sa issue po ng investigasyon sa korupsyon na ito. Kaya nga, noong pamampo, nung wala ka dito, di kayo na andoon, nagtatampisaw sa batis ng nakasiyahan. Okay. Bumibili kasi akong luggage. Basura. Alam nyo, nabanggit ko na para ho talaga, mga kapatid, magkaalaman kung totoo pong independent itong ICI na ito. Ipatawag nila ang Pangulong Marcos. Kung totoo po na independent sila, Independent Commission for Infrastructure, kahit na ang Pangulo ang bumuo sa kanila sa pamamagitan ng executive order. Bakit? True. Una po, si Martin Romualdez, pa humaharap Hindi pa ulit humaharap sa kanya pong pangalawang dapat na Humarap na siya kaso napaka ika nga talagang sikreto
kung ano man napag-usapan, sila na lang ang nakakaalam. Wala ho, bulag pipi bingi ang sambayan ng Pilipino diyan sa ICI na yan. Ngayon, kung papatawag nila itong si Marcos Jr. tapos magchichismisan sila doon kung magkano nakubran nila dito sa mga flood control na to, wag nyo nang anuhin, wag nyo nang i-broadcast sa amin, hayaan nyo na, ipatawag nyo, ipapatawag namin si ganito, ipapatawag namin si ganyan. O pagka tinanong naman kung ano na pag-usapan, hindi, protection yun ng mga dumadalo sa amin. Anak namin ng garapata. O pinagmumura nitong mga dumadalo sa ICI na to, yung mga nagtatanong sa kanila diyan sa loob ng independent commission na yan. Diba, mga pinagmumura nila, anong karapatan nyo para tanungin kami, sabi siguro, di ba? Tawag. Oo. Tapos meron pa mga balita na meron daw statement na hindi daw inilabas. May mga ganun pa. Una sa lahat po, bulag tayo sa nangyayari. Doon pa lang po number 1, dapat po live stream yan. Para malaman natin, ano ba ang tanong ninyo? Ano ba ang statement ang inyong pinapatawag? Si Grace po humarap doon. Ano ba sinabi ni Grace po? Hindi po ba? Ano ba ang tanungan ninyo? Kasi ang pinagmumulan po ng lahat ng ito ay yung 2025 budget. Ha? Kasi nga, ang sinasabi mga kapatid, kung pupuntahan mo yung ikinekwento ni Toby Chanco, Yeah. at basahin niyo po yung column ngayon ni Ma'am dito po sa The Philippine Star. Ana Marie, pamintuan. Yes. Ana Marie, Sa kanilang pamintuan. panayam sa story ko ng One News, doon po inilahad ni Toby Chanco yung matagal ng ugong-ugong at bali-balita na nagkakaaway na magpinsan. Nang dahil po dito nga Sa budget. at usapin ng korupsyon. Oo. Nagkakaaway na daw ho yung magpinsan, anak ng Petrang Garapata. Alright. So dito mga kapatid, meron pong ikinekwento si Ma'am sa kanyang column kung ano po ang naging pahayag ni Toby Chanco. At sinasabi po, November pa lamang nung nagdaang taon, galit na si Pangulong Marcos kay Martin dahil nga dito po sa sinasabi na massive corruption na nangyayari sa Kamara sa pamamagitan po nito pong pangungumisyon sa mga proyekto ng DPWH. And specifically po, dito nga daw sa budget. Ang sinasabi po ni Saldico, hindi. Okay, may insertion, etc. Okay, sarahan na po natin yan. Kasi nga, kung gusto ng presidente ng gantong proyekto, sanay pa lang, maaari niyang i-push yan. Pero ang sabi po naman ng kabilang banda, sandali lang. Kasi nga, kung ilalagay mo yan sa NEP, pwede yang guluhin ng 2 kapulungan ng Kongreso. So maaari ka ding maghintay lang sa dulo at doon mo na siguraduhin ito. Pwede din pong ganun. Depende po yan kung nasaan kang bakod. Pero bottom line dito, Nobyembre pa lang pinag-uusapan na itong budget na ito. Nobyembre pa lang, galit na galit ka na kay Martin Romualdez. Kung totoo yun, na nanggagalaiti ka at siner mo na muna 1.5 oras yung pinsan mo at ikaw ay talaga namang bisit na dito kay Saldico at dito kay Martin Romualdez. Ano tatang ginawa? Bakit ka naghayag ng iyong damdamin July 28 pa? Yun ang problema natin dyan. Diba? November pa lang. Kaya ito si Toby Chanco, palsipikado yung naratibo nyo November pa lang. Pinagalitan na ni Marcos Jr. Ito. Atak ng tawa. November pa lang pinagalitan mo. Sa sauna ka pa lang. Hindi ba? Oo. I mean, sorry po. It's a valid observation. Kung bakit nalit ang galit? So ang tanong Nalit yung galit, November pa to Tapos July So ang tanong nga dito, dapat ipatawag ng ICI si Pangulong Marcos. I agree. And live na mapanood natin kung ano ang kanyang itsura at pananalita sa katanungan, kung ang sinasabi mo, kasi nung unang kanyang press release, di ba binasa niya ang buong budget? Sabi ko nga, paano mababasa? Ilang libong pahina yan? Oo, yun ang sabi niya. Over the weekend, binasa niya. Page by page. Binasa niya at hindi nga daw niya nakilala kasi nga mangled beyond recognition, etc. So at the end of the day po, meron kang binito, meron kang inales. Okay. Pero sabi mo, talaga namang itong budget, ito ba pinirmahan? Yun lang. Diba? So ano ba naging deliberasyon? Ano ba pinag-usapan niyo ni Martin Romualdez? Ano ba pinag-usapan niyo ni Saldico? Ano ba pinag-usapan niyo at nandun nagmamasid si Toby Chanco? Ano ba pinag-usapan niyo ni Pangandaman? Nung kayo nag-meeting sa Anong ginagawa ni nitong si Toby Chanco? Tagal mo na palang alam na nag-aaway-aaway sila, ba't puro Saldico ka lang ng Saldico? Malacanang, may picture kayo, di ba? Si Bonoan, si Pangandaman, si Ralph Recto. Tama? Meron silang picture. Yes, Nung kayo nandoon, ano ba pinag-usapan nyo? Yan, Hindi ba? Maganda ho. Kung totoo na ang ICI ay independent commission, ipatawag yung Pangulo with all due respect, di ba? Mr. President, di ba? With all due respect. You are cordially invited. Kasal. Kasal yan. Taas ng tawa mo, girl. Pero alam mo, kung hindi man nila sabihin kung ano. You are cordially invited. To attend the ICI hearings. Opo. And RSVP. Forthwith. Kung hindi niyo po sasabihin kung ano ang inyong napag-usapan, total may picture kayo. Baka pwede na namin malaman kung ano ang inyong kinain. Waiting. Ang title po nung artikulo, nasa opinion section po ito ng The Philippine Star ni Miss Ana Marie Pamintuan. Ang ganda ng title, pwedeng title ng kanta. Ano? How High Does It Go? Yes, okay. Ngayon, kasi nga bumubuo kami sana po ng Think About It Buhay mo na yan, pirahe! Sinisigawan mo na naman ako Hindi, ang tawag doon yung minsan nangyayari din sa passion. Naubol na-preempt. So, sayang. Na-delay din yung Think About It. Parang yung Ibig sabihin, yung dapat na think about it nitong si Manong Ted, eto na yun, itong pinag-uusapan natin na to. Nako. galit ng Pangulo, na-delay. Namin ito. Ito na ho yung mga pumutok ngayon. So anyway, sandali lang po. Pero ang ganda nung napansin mo, kung nangyari yun noon, bakit July lang? Na-delay yung dami kasing ginagawa ng Pangulo. Minsan sa dami ng ginagawa mo, dinedelay mo yung emotions mo Parang nagkakahawig sila ni Saldico. Ha? Di ba? Kasi magmula noon, ano siya, ano bang tawag sa kanya? Downtrodden? Hindi naman siya bagman. Luggage man? Hindi naman siya kolektor. Hindi rin siya banker. Kasi pass-through man? Okay, Pass-through.
Eh bakit, di ba, bilyonaryo ka, Oo. yaman-yaman mo, Oo. di ba, and congressman ka, negosyante ka, tapos inuutosan ka lang taga-collect, oy, Tagahatid. Well, again, ang sabi ni Attorney Roy, Oo. guilty ang kanyang kliyente sa lack of strength to resist. Dautos mula sa kataas-taasan. nakita mo yun? Lack of strength to resist. Wala kang kinita ni 5 centimos. Wala, alam mo, wala ka. Sa tinagal-tagal ng panahon, ikaw yung taga-kolekta. Kaya taga-kolekta ka. Ikaw Kung 2024 man nag-start, base sa mga picture hanggang 2025, karapat dapat kung walang natanggap si Zaldi at ginawa siyang pass-through Oo. dito mga taong ito na totoong may kickback, Tapos magbigay dapat mo. gawing santo si Zaldi. Sabi ko nga, Dapat gawin siya Rizal pambira talaga. Walang natanggap eh. oh, baka naman sa santo, baka di pumayag si Pope. Oh, ano na lang? Bigyan mo na ng medal. For honesty. Oo. Di ba parang si Saldi ko, sa tinagal-tagal na siya ay dinadaanan nito, ngayon na siya lumantad. Hindi ba parang silang may similarity? Wala po na nanggaling sa gobyerno ni Tiso. That's all, folks. Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video dito sa ika nga mga tirada. Ay naabangan natin to, gusto nating marinig kung ano yung mga punto de vista nitong si Manong Ted. Kaugnay nga dyan sa, kasi ano ho yan Biyernes, tapos na yung DJ Chacha tsaka Ted Pailon show dyan sa News 5 ng Biyernes ng hapon. Wala ho yan. Biyernes, Sabado, Linggo, inisa-isa ho nitong si Zaldi ko yung mga araw na yan. Ika nga talaga dyan nagkalatagan ng mga ano. Kaya itong Lunes na to, gusto ho natin marinig ang mga, pero malulupit talagang ika nga yung mga obserbasyon nitong si Manong Ted Pailon, talagang November pa kayo nag-ano, November pa kayo nag-away. Tapos July ka magsusuna, mahiya naman kayo. November pa lang sinabi mo na sinisira mo ang administrasyon ko. Tapos July ka pa lang mahiya naman kayo. Hindi noong January, February, March, April, May, June, July pagkatapos ng 6 na taon, doon pa lang mahiya naman kayo. Di ba tama naman ho yun? Yung kay Zaldi ko naman, yung punto na kay Zaldi ko na bakit ngayon lang, yan tagal na pala nito. Ano pa nga lang, sa meeting pa nga lang Pagka daw nagsalita siya, dyan sa mga pinagagawa nila na yan, didispatchahin siya. Yan ang pinakamalaking pagkakamali nito si Zaldi ko na ginawa niya sa kanyang buhay. Dumikit siya kay Martin Romualdez. Siya mga ganyang klaseng tao, pagka dinikitan niyo ho yung mga yan. Ano yan, yung masisira buhay niyo. Meron kasi mga tao na pagka dinikitan niyo, aangat kayo. Meron mga magandang tao, hindi pong kagaya ni Kong TV, yan, mga dumidikit kanya, sa mama na yan, talagang umaangat pa. Pero pagka dinikitan nyo yung mga taong oportunista, yung iniisip lamang sarili nila, nako, lulubog lang ho kayo. Kagaya nitong si Romualdez, Marcos, yung mga oportunista yan nakakita ng pagkakataon na pwedeng pagnakaw ng budget sa pamamagitan ng insertion at DPWH project. Ginawa ho nila. Ano nangyari sa mga nakapaligid sa kanila ng mga panahon na to? Maparemulya, lahat ng dumikit sa kanila, pati Chis Escudero, pati itong Jinggoy Estrada, lahat ho bumabagsak ngayong mga panahon na to. Kasi may sumpay ang kapilidong Marcos. Maraming salamat po mga kababayan, mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas. Maraming salamat.